Yan. Good morning guys, at yun, nandito tayo ngayon sa bahay at yun, nagsusulo tayo kasi iniwan na tayo ni Marcos saka ni Alma. Joke lang. Hindi, nandun sila si Commander tsaka si Marcos is nasa ospital kasi ngayong araw mga anak si Commander. So nandun silang dalawa at ako naiwan lang sa bahay kasi walang magtatao dito. May mga alaga kaming hayop dito, may aso kami ditong dalawa. Alam niyo naman yung aso nila Marcos. Yan. So yan, kailangan nating bantayan. Saka bukod doon, itong bahay din mahirap na baka mawala. Although wala namang nawawala dito gawa ng subdivision naman, pero buti na rin yung sigurado. Kaya dito tayo ngayon sa bahay. Maglilinis din naman ako ngayong araw. Naka-schedule din ako ng linis ngayon. Halos araw-araw naman ako naglilinis dito. May mga time lang na hindi ako makagawa ng ano kasi may basta soon malalaman nyo. May mga bagay ako na hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Pero balang araw, siguro mga susunod na araw malalaman nyo rin. So yan, dito tayo sa bahay at napunta ako sa sentro kanina ay diyan sa Alphamart para bumili ng sinulid at karayom kasi may tatahiin tayo. So marunong naman tayo magtahi kahit paano. At gawa nung nabili ni Marcos na yan, yung panlagay sa aso is medyo malaki kaya pinutulan natin tapos tatahiin ko na lang. So marunong naman tayo magtahi kasi anak naman tayo magtatahi. Kaya okay lang. So yan, tahiin natin siya ngayon. So, tulungan niyang magtahi. Kung pwede lang, no? Ayan. So, yan guys. Tulungan niyo akong manahi dito. At, buti na lang mabait yung sa tindahan doon. Piniram tayo ng sinulid sa kakarayom. So, hindi na tayo bibili kasi dapat bibili ako sa sentro. Kaso, medyo malayo. Tsaka, hindi ko pwede iwanan yung aso doon. Kaya, yun, sabi ko, tatry ako sa tindahan dito, bibili ako kung meron. Kaso, sabi ni ate, wala daw silang tinda. Sabi niya, peramin na lang ako ng sinulid sa kakarayom. So, salamat tong kay ate na, Ilocana din. Kababayan din ni Commander. Pineram niya tayo ng sinulid saka ng karayom. Siguro na nahidin si ate kasi yung mga ganito siyang gamit. Medyo marunong naman tayo ng ganito kasi dati naman akong nagtatahi ng mga uniform natin. Tapos yung mga pantalon pag kailangan ng baston, ako na nagbabaston. Kasi wala naman tayong perang pang pa-repair nung napasok ako. So, ang ginagawa ko, kung may mga i-repair na lang, ano yung gumagawa? Since marunong naman akong manahi, gawa ng yung papa ko dating mananahi, master cutter si papa dati sa pagtatahi, tapos mama ganoon din, nanahi din naman, kaya natutunan din namin. Saka yung mga kapatid nila papa, yung mama ni Marcos, mananahi din dati, tapos yung tita naming isa, kaya halos lahat kami natuturuan kung paano manahi. Kaya yun, nakakatipid na kami kung may mga kailangan i-repair. Hindi na namin kailangan punta sa tahian. Basta't may mga sinulid karayom kami, nagagawa na namin magtahi. So yan, ito yung una natin. Kasi ito, mahaba kasi ito, malaki siya. Yung tali ng aso, yung sa liig ng aso. Kaso medyo malaki siya. Malaki dun sa dalawang maliit lang yung aso dito. Hindi napansin niya magdang pagbili niya. Kaya yun, sabi niya, gawa ko yung paraan. O sabi ko, sige, puputulan na lang natin. Tatahiin na lang natin para sa ganun. Mapakinabahan kasi sayang, magkano din to. So, hindi naman pwedeng ibalik kasi binili ito dun sa Walter pa. Kaya hindi na pwede ibalik. Buti ko sa mga tindahan lang na sa palengke, may babalik mo pa kung sakaling hindi ka sukat. Pero ito kasi sa mall binili, kaya medyo hindi na pwede ibalik. So, ito na lang natin, gawin na natin ng paraan. Since kaya naman siya gawa ng paraan yan, pinutulan ko siya, tapos sinunugan natin yung dulo para sa ganun na hindi siya mag-imulmul, yung maglalagas-lagas. Yan. Sinunog ko ng lighter yung dulo niya para sa ganun hindi siya So, yan, tatahid lang natin.
para sa ganun magamit dun sa aso. Kasi kailangan namin may tali yung aso kasi pag ginalabasan siya kung saan napunta yung mga damo dito meron nung nakapit sa sa mga shorts, sa mga damit, saka sa balahibo ng aso matinik, kaya kailangan namin siyang lagyan ng tali para sa ganun hindi na magka-ganun, hindi na madikitan ng mga ano. Buti na lang kahit paano marunong tayo ng mga ganito. Pagtatahi. Dati naalala ko, high school ako, pag kausuhan ng mga pantalon ng baston, sabi ko noon yung mga klase ko nagpapabaston sila. Ako, ginagawa ko lang. Minsan, pagka yung trip kong tabasan, tinatabasan ko na rin para sa ganun. Kasi pag binabaston mo tapos walang tabas, nakabukol din dun sa gilid. So, minsan kailangan tabasan na din. Pero pag yung medyo maliit lang naman yung pantalon, hindi naman ganun kalaki yung itutupi mo, hindi naman siya nabakat. Babakat lang siya pagka yung ano talaga, pagka yung pakapal. Kaya, ganun ginagawa namin. Malambot lang naman siyang tahiin, hindi naman siya ganun katigas kasi ano lang naman siya, tela lang din naman. Kawawa kasi yung aso pagka walang tali. Medyo mainit lang. Napaganda ng panahon dito guys. Hindi katulad sa Bicol na puro ulan. Dito halos hindi na ulan. Kagabi nag-ulan pero hindi gabi naman. So wala namang mission ng gabi. Kaya okay lang, pabor naman pag gano'n. Masarap matulog, malamig. Doble-doble ko lang yung pagtatahi niya kasi baka ano naman siya, baka makalas naman since aso yung lalagyan. Medyo mapupwersa to kaya kailangan mas matibay. Kasi sa tali to ng aso, so hindi siya pwedeng yung basta lang natahi na bibigay agad. So yun guys, tapusin ko lang to at mamaya tayo ulit magkwentuhan. Pagtapos ko nito, mapakita ko lang sa inyo pagkatapos nito. So yan guys, at yun, natapos na natin. Yan o, dalawa. Nasa likod na yung tahi, tinago ko yung tahi. Yan o, nasa loob na yung tahi niya para nakatago, hindi kita. So, yan, gano'n naman talaga pag nagtatahi, siguro kailangan nakatago yung tahi para sa ganun hindi masira pa rin yung design ng harapan. Yan o, malinis pa rin yung harapan niya, hindi kita yung tahi. Kasi nasa ilalim yung tahi niya, tinago ko yung tahi niya para sa ganun. Yan o. Yan. Tapos tatali natin dun sa dalawa. Yan yung dalawa. So, lalagyan natin sa kanila para papalabas ko na maka ano sila dito. Kasi hindi sila pwedeng ano yun yung dating inaalpasan lang kasi nangahabol sila ng mga dun sa labas. Kaya bukod doon, ang hirap tawagin kahit tinatawag mo siya, hindi siya nalapit. Kaya kailangan talaga may tali sila. Grabe naman yung taling binili ni Mark. Sobrang laki. Pang bulldog na yata ito. Lagay natin sa mga makukulit. Mamaya.
Sisalaw. Sisalaw. Malaki pa. Malaki pa rin sa iyo. Malaki pa rin. Mamaya, wait lang. Malaki pa rin sa iyo. Maluwag. Mamaya. Kapatid mo. Mamaya, kahit yung kapatid mo pa. Mamaya kayo. Mamaya. Hey! Boli! Guys, at yun, pahinga muna tayo at kakatapos ko lang maglinis ng bahay. Yan. Nakapag-mop na tayo dito, tapos yung mga chikiting dito na sa loob. Yan. Nandiyan na yung mga tali nila. Bali, inulit ko yung ano nila, yung tali nila kasi medyo maluwag pa yung nagawa ko. So, kita nyo naman kanina nakatakas pa. Kaya, tinanggal ko ulit yung tahi. Tinastas ko ulit yung tahi, tapos binaguhan natin ng panibago. Pinutulang ko ulit ng maiksi lang naman, hindi naman ganun kaano. Yung magsakto lang sa kanila na hindi naman sila sasakal. Pero ano naman, na-adjust naman siya. Adjustable naman yung tali nila, kaya yan yung mga chikiting yun. Ganito lang. Nandun yung isa sa may gilid. Kontento. So pagka gantong araw na dito sila sa loob para sa ganun, hindi mainit dun sa labas kasi kita nyo naman napakainit dun sa labas. So babanasin yung dalawa. Kaya nandito yung dalawa. Kasama ko, naka-electric fan yan. Dito lang kami lagi sa baba. Hindi ko sila pinapano sa taas kasi yung isa is nagkakat kung anong ginangat-ngat niya. Kaya hindi siya pwedeng pabayaan na wala lagi sa paningin mo. Kaya dapat lagi nasa paningin siya. O ayan. At kontento naman yung dalawa. Tapos tayo, papahinga lang tayo. At nagsaing na din ako para sa pagkain namin tatlo. Kasi kami tatlo lang nandito. Yung dalawang aso, tapos ako. At si Commander ngayon yung yung operasyon niya para do sa baby. So, hindi ko alam kung kasi hindi pa naman natawag si Marcos. Kung nakaanak na si Commander ngayong araw na to. Hindi pa naman sila natawag. Pero yun, yung mga binili naman ni Marcos is nagagawa naman natin dito. Naglinis naman tayo. Pahinga lang akong kaunti at may gagawin pa rin akong iba dito. May lilinisan pa ako sa may kusina. So, yan. Yun ang gawain natin dito habang wala tayong mission. Ako yung gumagawa sa mga sa bahay. At si Marcos na nakatoka sa pagkain. Siyang tagaluto kasi para maano nila yung gusto nila. Kasi ako, pwede naman na magluto kasi dati naman ako nagluluto naman. Kaya lang, yun yung naging usapan namin ako sa bahay. Tapos siya sa pagkain. So, yun. Toka-toka lang kami. At yun, sa nagtatanong kung naiiwan namin si Commander pag nagbablog kami. Opo, naiiwan namin kaya nga pag nagbablog kami, hindi kami nagtatagal sa area. Mabilisan lang yung pag-vlog namin. Pansin nyo naman, pagkakapunta sa isang lugar, hindi kami agad tatagal doon, naalis agad kami. Hindi na namin magawa yung dati na naipagkwentuhan pa kami sa beneficiary, naipagkwentuhan kami kaunti para sa ganun. Malaman din namin yung kwento ng buhay nila. Yung after ng vlog, naipagkwentuhan pa kami. Pero ngayon, hindi namin magawa yung ganun. Pagkatapos ng vlog, talagang alis na, punta sa sunod, after nun, balik na agad dito. Siguro pinagkakasya namin yung 2 oras na dapat, yung wala kami dito. Mga 2-3 oras gano'n na pagbablog.
So, kaya hindi pa kami makabuelo ngayon. Ang dami nga sa amin nilalapit na medyo malalayo pang barangay, kaya lang sabi namin, hindi pa namin sa ngayon pupuntahan gawa nga ng hindi namin pwedeng maiwan si Commander ng yung matagalan. Kailangan na isaglit lang kami. Kaya yung malalapit lang muna dito sa area yung napupuntahan namin. Pasensya na kayo, di tayo makapag-scout ng masyado. Pero pagka okay naman si Commander at may nagbabantay na dito, pag nandito na yung mga bata, pag bakasyon ng mga bata dito, yun makakabuelo na tayo. At sa mga barabarangay kung saan kahit medyo malayo, basta sakop ng parting Quezon, is mapupuntahan natin yan. So sa ngayon, medyo limited muna yung lugar na pupuntahan namin. Medyo malalapit lang muna at hindi tayo makalayo pa. So yan. Antay ko lang maluto yung sinaing, tapos kakain namin tatlo. Yung tatlo sakop yan sa pagkain. At may ulam naman sila dyan. Nag-iwan naman si Marcos nung nasa lata na yung kinakain nila, yung dog foods talaga. So yan. At pahinga muna tayo. Muli, maraming salamat sa pagsama sa vlog natin. Kahit ganito lang muna sa ngayon yung vlog natin, pasensya na kayo. Ganito lang muna yung vlog natin, hindi tayo makabuelo pa sa labas. So, pasensya nyo na muna. Sana suportahan nyo pa rin yung mga videos namin. At yun muli, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood, sa pagsama sa mga videos natin. Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo lagi. Then, God bless.